sa libiwig ka kay Kristo magtugay. Sa paanan niya'y magpahirap at taot mga anghel man. Sa paanan niya'y magpahirap at tao at mga anghel man. Last stanza. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang paging sa Diyos magpakailanman. Magpupuri tayong walang paging sa Diyos magpakailan pa man. Amen po. Paunahan po tayo ni Brother Chano sa ating panalangin. Amen. Maaari po magsiupo. Sige po, awit pa po tayo isang awitin. Dahil siya'y buhay. Sige po, awitin natin on the first verse na ready, sing. Ang Diyos sana kusang nanaon pagka tayo'y kanyang mahal doon sa krus. Tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang pusong inay magagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Last stanza. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap sakit magwawakas, tutunguhin langit na bayan sa sapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso
tawag ko si Pastor Doy sa ating announcement. Well, maulan na hapon sa inyong lahat. Expected natin to. Dahil sabi nila, may darating daw na bagyo ngayong hapon eh. No? At least hindi naman ganun kalakas katulad ng mga nakaraang araw. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako, narito kayo. Kaninang umaga, meron tayong mga bisita, isang pamilya, taga-Provident. Mga Baptist yata sa Antipolo. Saan ba yung Melville ba yun? Melville? Malayo ba yun? Nalipat sila rito sa Provident Village, so they decided to attend our church. Family of 6 sila, kanina 3 lang sila. The wife, the husband, at saka yung pangalawa yatang anak. No? So that's good. 9 sila nakapunta. I hope next week masundan pa kung makakadalo uli sila. Well, ang announcement lang natin Wednesday night, if you're available, please do come. Alas 6:30 ng gabi. We have service, prayer, at saka syempre gathering dito, no? Panalangin natin yung mga kapatid natin na kailangan ng tulong. Please remain healthy dahil mahalaga ang pangangatawan natin, and the same time yung health natin. Though we still uphold the health protocols, kailangan talaga yan, no? Mahirap kasing anong tawag dito? Mag-lax, ika nga. Dahil yung mga kaibigan ko, pagkausap ko, kasi nga mga unbeliever, walang takot sa COVID. Sabi niya, Doy, lagnat lang yan eh. Di ba, pag may lagnat ka, wala kang panlasa. Pag may lagnat ka, pakiramdam mo, wala kang gana kumain. At may sipon-sipon ka pa. Biogesic lang katapat, okay na sabi ko, hindi nakakahingi eh. Sabi ko, dami ng doktor na mamatay. Sabi niya kaya naman namamatay yung doktor sa pulmonya, mantakin mo ba naman yung PPE na suot, di ba? Parang naliligo na sa pawis eh. Tapos, bababad pa sila sa air condition room. Talagang mapupulmonya nga. Kaya nga yun ang kinamamatay ng mga doktor, pulmonya eh. Dahil sa sobrang pagod nila, exposed pa sila sa sakit, talagang magkakasakit talaga sila. Okay, sabi niya. Pero sabi ko, sundin pa rin natin yung health protocol. And maasa ako, pag may vaccine, it will help somehow para at least ma-immune, no? Ma-immune. O may panlaban yung katawan natin. Pero syempre, pagpatuloy pa rin natin yung masigla at malakas na pangangatawan. Okay? Dahil ako nga, pag may nararamdaman lang akong hindi maganda sa katawan, alam mo na, vitamins lang. Minom ako ng vitamins, balik uli yung sigla. Yung ascorbic at saka yung parang vitamins and mineral, balik uli yung sigla. Ayoko lang sa vitamins, lumalakas yung kain ko. Parang lumalakas talaga, ewan ko ba. Sumisigla naman yung katawan ko. Kaya lang lumalakas yung kain ko eh. Kaya yun ang gusto kong pigilan eh. Talaga nagki-crave ka. No? Well, panalangin natin na ang church bukas na. Somehow kanina we have a good attendance kaninang umaga. Punong-puno talaga. Hanggang dito sa harapan. No? Hanggang doon. Talagang wala na yatang 1 meter yung magkakatabi kanina. Wala nang 1 meter dahil sa people are coming at marami pang pupunta. May mga absentee pa kanina eh, na marami-rami din. At yung mga panghapon nga natin, di pa nakakapunta ng umaga. Sabi ko, di pa nakakapunta ng umaga yung mga panghapon. Pag pumunta pa yon, talagang siksikan to the max na. Pero ganun talaga, no? As we move forward doon sa tinatawag nating pag-new normal, siguro mas tawag rito, dadami yung attendee natin. At I hope dumami rin sa pang alas 9 rin. Talaga yung pang 10:30, puno na. Kaya gusto ko na nga maglagay ng mga upuan dito banda para at least yung ibang papasok na mga kabataan, dumarating na rin kasi makaakyat sa taas. Okay? So with that, maraming salamat sa inyo. Ang gagawin nating awit, kagaya ng in-announce ko, kung may alam kayong mga, ito si Sarah, laking church to eh. No? Yung mga kinakantang pambata na Bible song, yung bastang hinango sa Bible, yung verse na hinango sa Bible, na alam nyo, yun nagpapakanta nating chorus. Si Kim nakakolekta na ng 20. Yan. So, ang kinakailangan, ilagay na lang sa computer, tapos yun ang magiging choruses natin. Parang yung beloved, 1 John 4, 7, 8, di ba? Tapos, ngayon ang kakantahin yata natin yung Romans chapter 5 So, ang sabi ko lang sa mga song leader, papractice kayo kay Kim para at least yung choruses na Bible verse,
Alam natin, at kung meron kayong mga natatabi-tabi na alam nyo pa nung kabataan ninyo, iambag nyo. Ituro nyo rin kay Kim yung tono para at least makanta natin. Okay? Kayo ba, sa kinalakihan mo, may alam kang tono ng whole Bible? Genesis, Exodus. Alam mo? O, tiro mo kay Kim, pakakanta natin, ha? Okay? Kung hindi, ikaw magpapakanta rito. Basta yung whole Bible. Genesis to Book of Revelation. Okay, Ka Erwin, magbabatian na tayo. Kamayan lang tayo, kamayan. Sige po, tayo po kayo habang nagwe-wave po kayo sa bawat isa. Abitin po natin Romans 5. Ang chorus po niya ay verse 5. Ang ating stanza, verse 1 and verse 8. Ready, sing! Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Amen po. Manatili po kayong nakatayo. Sige po, tawagin po si Brother Rene sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa John 6:37. 6:37 hanggang 44. Babarasahin po natin ang salitan. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na lumalang, na bumabang galing sa langit. Sumagot si Jesus sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya ay muling kong bubuhayin sa huling araw. God bless the reading of the word. Saan ko na ilagay yung Tagalog Bible? Okay. Sige, magandang hapon po, manalangin po muna tayo. Let us pray. Mahabagin Diyos naming nasa langit, Ama na makapangyarihan, buhay na Diyos, soberano at may hawak ng buhay naming lahat. Salamat sa hapong ito na nagtipon muli ang iyong mga anak sa dakong ito upang pag-aralan ang iyong mga salita. Ang dalangin ko, O Diyos, patnubayan mo kami, pagkalooban mo kami ng kaunawaan, pukawin mo ang puso ng bawat kapatid, Panginoon, sumbatan mo kami, turuan mo kami, at mailapat nawa ang mga katotohanang aming malalaman at masusumpungan sa hapong ito
sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ama, ikaw ang maluwalhati. At ang dalangin ko, Panginoong Diyos, gamitin mo ko at makapaghatid nawa ang buong iglesia mo ng kalulatian o Diyos sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Ipagpapaumanhin ko po, ingi ako ng paumanhin sa inyo sapagkat nawala talaga sa isip ko, nakala ko natapos ko yung Colossians last week. Hindi ko pala natapos, no? Nandun pa lang ako sa ikalawang points at third point na dapat ang aking tatalakayin ngayon, in which mahaba-haba rin. So naalala ko lang kaninang umaga, I was able to make a new message at naibigay ko kay Chano at nagawa nga ni Chano na mailagay sa ating new slide. Ang message ko po ngayon, next week ko na lamang po itutuloy, no? Yung mensahe ko sa Colossians, which is a very good topic, no? Ay Ordo Salutis sa Ebanghelyo ni Juan. Itong Ordo Salutis na to, ito po yung tinatawag nating Latin word na ang ibig po sabihin nito ay Order of Salvation. Alam niyo, mahalagang malaman natin ang katotohanan ito dahil na rin, bilang isang Kristiyano, ma-appreciate mo talaga kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo hanggang ngayon, no? At hanggang sa hinaharap, makikita natin, no? Nais kong makita niyo at matunghayan niyo yan sa Aklat ng Juan at titignan din natin yan mamaya sa bandang huli. Ikukumpara natin at ibabangga natin, no? Doon sa sinabi naman ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma Kapitulo 8 na talagang magkahawig ang pagkilos sa kanila ng banal na Espiritu para isulat sa atin yung katotohanan ito na hindi magbabago, no? Ang context po nito sa John chapter 6, yung binasa ni Brother Rene kanina, may kinalaman po ito sa aral ng ating Panginoong Jesucristo na patungkol dun sa tinapay ng buhay, no? Kung alam niyo lamang po itong John chapter 6, may dalawang major miracle na ginawa si Jesus Christ dito. Una, yung nagpakain siya ng 5,000 katao. Pangalawa, yung lumakad po siya sa tubig, no? At pagkatapos nito, nung masumpungan siya ng mga naghahanap ng tao na pinakain niya, din po niya itinuro yung patungkol sa tinapay ng buhay na kinakailangan i-acquire ng tao. Usually kapag gumagamit ang ating Panginoong Jesucristo nung tinatawag nating I am of Christ, no? I am the light, I am the way, I am the truth. He used that figure of speech na metaphor at inihahambing niya doon sa pangkaraniwang nakikita ng mga tao sa araw-araw nung kapanahunan na yon. Well, of course, ang ginagamit ni Jesus Christ dito, yung bread, which is the staple food. Tayong staple food dito, kung narito si Jesus Christ, malamang ako ang kanin ng buhay eh. Yun ang gamitin niyang word. Kaya lang, tinapay is a common staple food during that time. Of course, yung tinapay galing sa trigo, ginagawang flour at ginagawang bread. So, ito po yung pangkaraniwang pagkain nila nung kapanahunan na yon. At ito ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo as a figure of speech na kailangan ng tao sa buhay niya. Kaya lang kapag ginagamit usually ang metaphor at may kinalaman sa pagkain o may kinalaman sa paglakad o may kinalaman sa paglapit, kapag sinabing kainin nyo, tanggapin ninyo, ang ibig po sabihin nun, panampalatayanan. Okay? Sampalatayanan. Hindi po nagtuturo si Jesus Christ dito ng cannibalism. Kapag sinabi niya, itong aking katawan, kainin nyo ito, He is not teaching about cannibalism. He is not giving the literal body to be eaten by people, kundi ang ibig po sabihin, sampalatayanan at paniwalaan siya. Now, papasok po tayo sa napakahalagang mga talata na kung saan may kinalaman po doon sila tinatawag nating pagkakasunod-sunod ng kaligtasan. Ang unang punto ko po na nais makita ninyo, nabasa na kasi natin to kanina, yan. Unang-una, ibinibigay ng Ama ang tao sa anak. Yan po ang katotohanan na hindi po mababago na makikita natin sa talatang ito. No? Ang lahat ay ibinibigay sa akin ng Ama. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit. Mabigat po itong katotohanan ito. No? Sa punto de vista ni Apostol Pablo, ang tawag niya rito election or paghihirang ng Panginoong Diyos. Okay? Ang Ama ang pumipili at siyang nagbibigay ng tao sa anak. Okay? At ang lahat ng ibinibigay ng Ama sa anak, lalapit po yun. Hindi po makakatanggi yun. Okay? Actually, doon pumapasok yung isang malagang doktrina na pinaniniwalaan ng General Baptist at Particular Baptist during the early
history of baptism, yung tinatawag nilang irresistible grace. No? At grace can be resisted by people. Ang daming makasalanang tao eh. 'Di ba? At makikita natin sa Old Testament and New Testament how people resist God. Genesis chapter 6 nga lang eh, how people resist God. Pero yung idea po na kapag ang Ama kumilos sa isang tao upang dahiling niya, okay, i-draw niya, ilapit niya, ibigay niya ang isang tao sa kanyang anak, sa kaligtasan, wala pong makakatanggi doon. Dahil ang Ama rin po ang nagbibigay ng pananampalataya sa tao para makapanampalataya sa tagapagligtas. Dito ay pinakita yung katotohanan na yan. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinibigay niya sa akin, ngunit ibabangon ko siya sa huling araw. Ibig sabihin, dito makikita natin ang kapangyarihan ng soberanong Diyos na siyang kikilos sa tao. Okay? Sa taong makasalanan, no? Upang itong taong makasalanan ito, kapag kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, maibigay niya ito sa kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo. At yung tao na yon, hindi po ito makakatanggi. Dahil ang makapangyarihang soberanong Diyos ang kikilos sa kanya. Okay? So dito ipinakikita yung katotohanan na yan, na lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. And then, pangalawang nais ko pong tignan muna natin yung iba pang mga talata. Actually, John 17. Sa John 17, sangkatutak yung word na ibinigay tayo ng Ama sa anak. John 17 verse 2. Kung paanong binigyan mo sila, binigyan mo siya ng kapahamalaan sa lahat ng tao. Sa gayon ding paraan, siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Siya nga pala, John 17, no, para ma-appreciate yung outline, madali lang naman eh. Sa John chapter 17, may tatlong bagay doon. Nanalangin si Jesucristo sa Ama, papuri, nanalangin si Kristo sa kanyang mga alagad, at nanalangin si Jesucristo sa mga mananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ng kanyang mga alagad. Yung susunod, yung mga future disciples ng ating Panginoong Jesucristo, pinanalangin din ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga tagasunod nung mga apostoles niya, kapag yung apostoles niya ay humayo at nangalat at nangaral ng salita ng Diyos, yung magiging resulta nito, tayo yon, no? Okay? Ipinapanalangin din sila ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 17. Dito sa katutak binanggit yung mga salita na ibinigay tayo sa anak. Sabi sa verse 6, ipinahayag ko sa iyo, pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin, sa mga apostoles. Mula sa sangkatauhan, sila ay iyo at ibinigay mo sila sa akin. Tinupad nila ang iyong salita. John 17 verse 9, ipinapanalangin ko sila. Hindi ko ipinapanalangin ng sangkatauhan, kundi sila na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Verse 11, ngayon, ay wala na ako sa sanglibutan, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Ako ay patungo sa iyo, banal na Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila upang sila'y maging isa, kung paanong tayo ay isa. John 17:24, Ama, nais ko na ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko. Pansinin niyo ito, future ito including us. Ama, nais ko na ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko sa kinaroroonan ko. Saan yun? Sa piling ng Diyos, balang araw. Ito ay upang mamasdan nila ang aking kalulatian na iyong ibinigay sa akin sapagkat iniibig mo ko bago pa itinatag ang sanlibutan. So mga kapatid, yung word na ibinigay tayo ng Ama sa anak, napakayaman po niyan, lalo-lalo na sa aklat ni Juan. Ito yung katotohanan na hindi magbabago. Na anuman yung mga panlabas na mga methodology, strategy na ginagawa ng isang tao para makahikayat siya, no, ng kapwa niya na maniwala sa Diyos. Pero hanggat hindi ibinibigay ng Ama ang isang tao sa anak, yung tao na yun hindi maliligtas. Okay?
Because it is the work of God, the sovereign and powerful God. Pangalawa, ilalapit ng Ama ang tao sa anak. Okay? Ito yung ginagawa nating yung word na pagtawag. Yung called. Okay? Kanina yung ibinigay. Ngayon yung paglapit. Kasi before the foundation of the world, God has chosen us unto salvation. Papasok din niya yung doktrina ng paghirang or predestination. Pagkatapos po nun, magkakaroon ng tinatawag nating effective call. Or actually, dalawang call nga yan eh. Isang universal call. Ang universal call, kapag pinag-aralan natin, ito yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo na inihimok ang mga tao, lahat ng tao na lumapit kay Kristo bilang tagapagligtas. Yung effective call, yung mga tunay na maliligtas, yun lang ang makakalapit. Nakuha po ba? Halimbawa, 1,000 kayo dyan. Bagamat mangaral ako sa inyo, na kinakailangan yung maligtas, lumapit kayo kay Kristo, yung 1,000 na yan, okay, ang effective call dyan, ang mangyayari dyan, yung mga binigay lamang ng Ama sa anak, yun ang makakalapit. Yun ang magkakaroon ng bisa ng kaligtasan at ng pagtawag sa kanila. Ang tawag po ron, effective call. Okay? But there is what we call, we are commanded dun sa tinatawag nating universal call of preaching. Kasi kaming mga nangangaral at kayong magtuturo at mangangaral din at magbabahagi ng salita ng Diyos, malay nyo ba kung sino yung tinawag ng Diyos? Malay nyo ba kung sino yung tunay na ligtas? Malay nyo ba kung sino yung dadali ng Ama sa anak? Pero ang tungkulin natin, hindi po dapat natin iwaglit. Ang tungkulin natin, magpatuloy po tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. It is the business of God, the Father, no, to bring someone to Christ. It is not your business. Your business is to preach the gospel. It is not your business to drag people, no? To coerce, to force. Hindi mo trabaho 'yan eh. Trabaho ng Diyos 'yan. Trabaho ng Ama 'yan. Ang tungkulin natin, maging maalam tayo sa ebanghelyong pinapangaral natin, maging tapat tayo sa ebanghelyong ipinangangaral natin, magpatuloy tayo at magpakatatag tayo. Yun ang tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Dito makikita natin yung pagtawag. John 6:44. Walang taong makalalapit sa akin, malibang ilapit siya. Yung word na makalalapit at saka yung word na ilapit, magkaiba sa Greek word dyan. No? Magkaiba sa Greek word. Yung word na ilapit na kung saan ginamit yung salitang idea ng pagtawag, drawn. Okay? Andyan nga yung idea na forceful na hinatak ka. Drawn. Okay? Draw near. Yun yung ginamit dito sa salitang ilapit. Walang taong makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. So ang tawag po rito yung pagtawag ng kaligtasan. Okay? Yung panawagan na ginawa rito ay panawagan ng kaligtasan. John chapter 12 verse 32. At ako kapag ako itinaas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Ang idea rin po nito ay drawn. Now, John 6:65. Sinabi niya, dahil dito, sinasabi ko sa inyo, walang taong makalalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. So mga minamahal, makikita po natin dito, no? When God calls us to salvation, okay, tatawagin niya tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo, at ilalapit tayo sa kanyang anak. Hindi lamang yung before the foundation of the world, ibinigay tayo ng Ama sa anak, kundi gagawa rin ng paraan yung Ama upang madala tayo sa anak. Alam nyo, ang daming mga umiikot na mga tawag rito, lohikang kaisipan sa bagay na yun eh. Okay? Kaya lang, minsan hirap akong tignan tawag rito, hanapan ng verse sa Bible. For example, no, the desire, okay? The desire to seek God, hindi naman inherit sa iyo yun eh. No man seeketh after God. Walang sino mang tao na humahanap sa Diyos eh. Pero once na ikaw'y tinawag ng Ama, okay? Kikilos ang Ama sa buhay mo na ikaw hahanapin mo ang Diyos. Na ikaw ikikilos niya para lumapit ka kay Kristo. Dahil sa ganang iyong sarili lang, hindi mo talaga hahanapin si Kristo. Kaya may makapangyarihang Diyos
na siyang kumikilos sa buhay mo para ilapit ka sa kanyang anak. At dito makikita natin, no? Walang makalalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanyang Ama. The desire to go to the Lord Jesus Christ and to, because of our sinful nature, hindi natin gugustuhin yon. Hindi tayo magkukusa. Kundi ang Diyos ang maglalagay ng desire niyan sa ating puso to seek God because God called us unto salvation. Tuloy po tayo. Next. Ang ibinigay ng Ama ay lalapit sa anak upang maligtas. Anong tawag natin dyan? Pananampalataya. Again, before the foundation of the world, God has chosen you unto salvation. And then He drawn you to come to Christ. Pero yung mga inilapit niya kay Kristo, abay kinakailangan manalig kay Kristo. Hindi naman nangangahulugan, pinili ka before the foundation of the world, pagkagising mo isang umaga, ay ligtas na ako. Wala pong ganun sa Biblia. Magiging balanse po ang Biblia, lahat ng lumalapit kay Kristo, mananalig kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya lahat ng narito, kung sinasabi niyong tunay na ligtas kayo, at tunay na pinili kayo ng Diyos Ama, at dinala kayo sa anak, lahat kayo rito, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Walang isa man dito na magsasabi, ay, hindi ako tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas eh. Pero alam kong pinili ako. Wala pong ganun sa Biblia. No? Wala kang makikita ganun. Kaya nga rito makikita mo, ang lahat ng ibinigay sa akin ay lalapit. At yung idea ng paglapit, ibig po sabihin nito, going to Christ, believe in Christ. At ang idea ng paglapit, andun din yung idea ng pagtanggap. Katulad nung sinabi sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Dadapwat ang lahat ng sa Kanya'y tumatanggap. Paano ba tinatanggap si Kristo? Kinakain mo ba siya? Nilulunok mo na ba siya? Parang tinapay? Hindi. Okay? Pag sinabi mong tinanggap mo si Kristo, nanalig ka sa Kanya. Pag sinabi mong lumapit ka kay Kristo, nanalig ka sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin na nakapaloob dito. Kaya dito makikita natin, ang ibinigay ng Ama ay lalapit sa anak upang maligtas. May kinalaman po ito sa pananampalataya. At ang pananampalataya na yan ay kaloob din ng Diyos. Ephesians chapter 2, 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God. No? Hindi sa galang iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. The whole process of salvation is the gift of God. Is that true? Yes. Even the faith that's in you, it is God's gift upang ang sino man ay hindi makapagmapuri. Hindi mo pa pwedeng i-claim, ay, may sarili akong faith eh. Inherent yan sa akin. No. It is also God-given to you. Dahil kung meron ka mang faith, no, kung meron ka mang pananampalataya, yung focus ng faith mo mali eh. Bakit? Kasi makasalanan ka eh. Distorted ang isipan mo because of sin. Pinagliwanag lang ng Diyos ang puso't isipan mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi nga rin ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. At dito makikita natin, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. So napakaganda po itong talatang ito, no? Diyan na 6:40. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ano yon? Ang bawat isa na nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw. Pastor Doy, nakakita sa anak, hindi ko naman nakita ng physical yung anak, paano ako mananampalataya sa kanya? Mga kapatid, kapag ikay nagbasa ng Biblia, nakikita mo ang gawa at ang utos at ang salita ng anak ng Diyos. Walang iba kundi si Yesu Cristo at sinabi nga niya kay Tomas, naalala nyo? John chapter 20, Tomas, okay? Naniwala ka sa akin dahil nakita mo ko. Pero higit na mas mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin pero naniniwala sa akin. Alam niyo ba mas mapalad tayo sa ating kapanahunan? Ang masakit nga nito, no? Nung kapanahunan nila, lumakad si Kristo sa harapan nila, nya't hindi sila naniwala kay Kristo eh. Nakita nila ng harapan eh. Nakita nila yung mga himala ni Kristo na talagang sa harapan nila ginawa eh. Nakita nila yung himala ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Na sa harapan ng mga Gentile na pinagministera nila nung kapanahunan na yun. Talagang nakita nila. Okay?
And then ipinangaral si Kristo. Tayo, hindi natin nakita yun eh. But as we open the Bible and study the Word of God, nakikita natin dito si Kristo. Nakikita natin yung ginawa niya sa atin, yung sakripisyo niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. At doon po tayo nananampalataya. At ang kalooban dito na makikita natin, ito ang kalooban niya na nagsugo, kalooban nino ng Ama. Ang bawat isa na nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay may magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw. Now, tuloy po tayo. Verse 44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. So, tatlo ng bagay yung tinalakay natin. Una, yung ibinibigay ng Ama ang tao sa anak. And we talk about election, pagkahirang, predestination. Pangalawa, inilalapit ng Ama ang isang tao sa anak. And we talk about calling, yung panawagan sa kaligtasan, yung effective call. At sa effective call na yan, ang ginagamit yung Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang pantawag, yung Ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung mapanghikayat na istraihiya ng isang tao. Hindi dahil yung pastor magaling na pulpiter. Alam niyo ba ang daming pastor na magagaling na pulpiter? Kayang paiyakin yung mga nasa upuan eh. Diba? Kayang patawanin, paiyakin, palungkutin. Magagaling talaga. Pero hindi yan nasa karisma ng pastor. Okay? Nasa kapangyarihan ng salita ng Diyos upang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay tunay na kumilala. Ulitin ko sabihin tunay na kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Why? Because it is the work of God. In the same time, pupunta naman tayo hindi dun sa mga magagaling na pastor, kahit yung pastor out of context. Sabihin natin, yung preaching niya out of context, God can honor His Word. Why? Because the Word of God is powerful. Tama po? Okay. Sometimes people, yung mga nangangaral, out of context talaga eh. Ignorantly, out of context talaga sila eh. Iba yung deliberately Okay? Ako kapag deliberately talaga nilang minamali yung pagtuturo nila ng Biblia, ang laki ng pananagutan nila sa Diyos. Pero may mga tao, because of lack of study, or kulang sa mga bagay, sa mga materyales, talagang kapag nakapag-preach sila, out of context, ang layo eh. Ang Baptist, paborito nila yun. No? Yung reading the text, going out of the text and never to return again. 3 points. No? Reading the text, going out of the text and never to return again. Yun ang nangyayari. Pero in spite of that, God can honor His Word. Why? Because salita niya yan. Kaya niya pa rin makapagligtas ng isang tao. No? Kaya pa rin niya magbago ng isang tao. Kaya pa rin niya na gumawa ng himala sa buhay ng isang tao kahit sa kahinaan ng mga ngaral. Why? Because the Word of God is powerful. Okay, tuloy po tayo. Verse 44, walang tao makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. Habang inilalapit siya ng Ama, of course, ang idea rin ng paglapit ay yung manalig ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Ano ang sasampalatayanan mo siya? Ano ang sasampalatayanan mo siya? Na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Na siyang namatay, inilibing, at nabuhay na muli. And then, makikita po natin, John 3:15-18. Ito. Alam niyo ito, mga talatang ito, no? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak, o bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may mga taong mapapahamak, may mga tao rin na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bakit sila mga nangapahamak? Dahil hindi nga sila nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At bakit hindi sila nakapagpanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas? Balik ulit tayo, sapagkat hindi sila inilapit ng Ama sa anak. Okay? So dito, makikita natin din yung katotohanan na yan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang bigat din dito mga kapatid, no? At nais kong makita ninyo, responsable ang isang tao sa harapan ng Diyos. Okay? At hahatulan siya base rin sa kanyang ginawang desisyon sa harapan ng Diyos. Tuloy po tayo. Iingatan
ng anak ang lahat, I'm sorry, kulang ng salitang ang lahat ng ibinigay ng ama. Okay? Iingatan ng anak ang lahat ng ibinigay ng ama. Anong ibig po sabihin yan? Preservation o yung tinatawag nating kasiguruhan ng kaligtasan. Kaya nga mga pinamahal, pag pinag-aralan nyo yung doctrine ng election, pag pinag-aralan nyo yung pagkahirang, yung pagkatawag sa inyo, at yung pagkaligtas ninyo, hindi mawawala itong napakahalagang doktrina nito kung paano tayo iniingatan or pre-preserve ng Diyos. Sinabi si John 6:37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Kailan? Kailanman. No? So ibig sabihin kung hindi ka itataboy kailanman dahil nasa anak ka na, andito po pumapasok yung preserbasyon. Dito po pumapasok yung kasiguruhan ng kaligtasan. Okay? Hawak ka ng Diyos, hindi ka ang nakahawak sa Diyos. And then tuloy po tayo sa verse 39. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon ko siya sa huling araw. So ang napakaganda, no? Una, hindi tataboy. Dito, pangalawa, makikita natin hindi iwawaglit. Sa ibang talata ng Biblia, may mga ganito tayong makikita. Pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Yan po ang karakteristik ng tunay na tupa ng Diyos, ha? Pakinggan nyo maigi. Pinakikinggan ng tupa ang tinig ng Panginoon. At sila ay aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Kung tayo tupa ng Diyos, kung tayo anak ng Diyos, nakikinig tayo sa tinig ng Panginoon. Pangalawa, kilala tayo ng Panginoon. When we say kilala, no? We have an intimate relation with Him. Hindi lang kilala yung, well, God is all-knowing. Eh. He knows everyone. Pero when we say intimate relationship, ito, kilala ko tong asawa ko, hindi dahil alam ko ang pangalan niya, because I have a relationship to her. Asawa ko siya. Kilala niya ako at kilala ko siya. No? Ngayon, kung meron bang babae dyan sa labas, ay hindi ko siya kilala. Maaring kilala ko lang siya sa pangalan, pero wala akong intimate relationship sa kanya. Hindi ko siya kaasawa. Well, ganun yung pagkakagamit ng salitang kilala rito. Okay? Kilala ko sila, may relasyon ako sa kanila, tupa ko sila, at ako ang pastor nila. May pag-angkin. Yun ang mahalaga. Nakita niyo yung word na pag-angkin? Aking tupa. Okay? Mahalaga yun sa atin. Kayo rin naman may pag-angkin eh. Aking Diyos. Di ba? Inaangkin natin yung Diyos na nasa langit ay ating Ama at tayo, no? Panginoon natin ang ating Panginoong Hesukristo. May pag-angkin. Sila ay binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. So ang illustration nga rito, hindi lang hawak ka ng anak, hawak ka rin ng Ama. So ibig sabihin, talagang super secure ka. So yun ang makikita natin dun sa doctrine ng tinatawag nating preservation at kasiguruhan ng kaligtasan. May nagtanong nga sa akin dito, paano kung yung tao gustong lumabas dun sa kamay ng Ama? Sabi ko, naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Kaya ng isang tao na buhatin yung kamay ng Diyos Anak at saka Diyos Ama upang makatakas siya ron. Of course, sinong matinong Kristiyano ang gustong umalis sa mapagpala, mapag-ibig, no? Mapagkalingang kamay ng Diyos? Sinong Kristiyano ang gustong umalis doon at tumalon sa isang magulong buhay? Tumalon sa isang buhay na walang pagpapala? Tumalon sa isang buhay na puro sakit at hirap at kamatayan lang mapapala niya? Wala naman. Okay? Dahil ikaw nga kahit makalimot ka, hawak ka pa rin ng Diyos. Okay? And you will persevere because God is the one holding you. Well, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon tayo ng mga churches. Ako, nanggaling ako sa iba-ibang gulo ng simbahan eh. Okay? And there are many people, some of them, unfortunately, fall away. Pero kung tunay na Kristiyano ka, hindi ka lalayo eh. Dahil ang Diyos ang may hawak sa iyo. Magpapatuloy at magpapatuloy ka, kahit sa ibang church, no? With like faith in practice, pero magpapatuloy ka pa rin. Lalago ka pa rin doon. Magagamit ka pa rin ng Panginoong Diyos doon. Bakit? Kasi hindi naman ikaw may hawak sa Diyos, ang Diyos ang may hawak sa iyo eh. Kaya makapag-persevere ka, makapagpapatuloy ka. Okay? Tuloy po tayo.
And then, may makikita po tayo rito, ibabangon sila ng anak sa huling araw. Okay? Ito po yung tinatawag natin pagkabuhay na muli. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon siya sa huling araw. Verse 40. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin, ang bawat isa na nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Verse 44, wala taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. Ang idea po nito, yung tinatawag nating resurrection o kaya glorification. Now, to sum up this, basahin ko muna yung iba pang talata, no, bago natin isum up pala. Sinabi ni Marta sa kanya, patungkol kay Kristo, no, alam kong siya'y mabubuhay na muli, patungkol kay Lazaro. Sa muling pagkabuhay sa huling araw, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay sa pisikal, mabubuhay, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi makakaranas ng kamatayang espiritual, magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Well, ibig sabihin, kung ikay mananampalataya ni Kristo, mamatay ka man sa pisikal, mabubuhay ka. Okay? Magkakaroon ka ng resurrection life balang araw sapagkat you have a spiritual life right now. Okay? Ngayon, kung ikaw man ngayon ay nabubuhay, okay, at Kristiyano ka, meron kang spiritual life, hindi ka na makakaranas ng kamatayan. Anong kamatayan yun? Kamatayang spiritual. Of course, meron ka ng spiritual life eh. Bakit ka pa makakaranas ng kamatayang spiritual? Now, ito po yung sum ng ating outline. No? Ibinigay ng Ama ang tao sa anak, election or pagpili, paghirang. Ilalapit ng Ama ang tao sa anak, yung tinatawag natin pagtawag sa kaligtasan. Ibinigay ng Ama, ang ibinigay ng Ama ay lalapit sa anak upang manampalataya at maligtas. Andiyan papasok yung pananampalataya. Iingatan ng anak ang lahat ng ibinigay ng Ama. Diyan po sa pasok yung preserbasyon o kasiguruhan ng kaligtasan. At ang uling-uli, ibabangon ng anak ang lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya sa huling araw. Diyan po papasok yung tinatawag natin pagkabuhay na muli. So makikita natin yan yung order of salvation natin eh. Yan po yung angulo na dapat nating makita na sinabi ni John sa John chapter 37, yung pagkakasunod-sunod, no? Mula sa pagkahirang sa atin hanggang glorification balang araw, yung pagkabuhay na muli. Alam nyo, ganito rin po yung angulo na sinabi ni Apostol Pablo. May karagdagan lang na isa, yung pagbabanal na tinatawag, no? Na hindi na nabanggit rito ni Juan, pero kay Pablo, nabanggit niya. Tignan naman po natin Ordo Salutis sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Romans 8:29-30. Tingnan niyo po yung talata, napakagandang ito, no? Ito ay sapagkat ang mga kilala ng Diyos ng una pa ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. At sila'y itinalaga niya ng una pa ay tinawag din niya sila na tinawag niya ay pinapaging matuwid niya, at sila na pinapaging matuwid niya ay niwalhati din niya. Now, ganito rin po ang pagkakagawa niya kung titignan nyo. At sila na itinalaga niya ng una, eleksyon, pagpili o paghirang, ay tinawag niya, pagtawag sa kaligtasan. Sila na tinawag niya ay pinapaging matuwid niya, pananampalataya, of course, yung pananampalataya, involved dyan yung pag-aaring ganap sa atin, ay pinapaging matuwid or pinaaring ganap. Ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak. Yung pagbabanal, ito yung ginagawa sa atin ngayon ng Diyos. Habang narito ka sa lupa, dahil hinirang ka, bago pa man lalangin ng sanlibutan ito, ang layunin niya sa iyo ay maging banal ka bilang isang Kristiyano, maging Christ-like, maging katulad tayo ni Kristo. Sila na pinapaging matuwid, we are justified, niya ay niluwalhati din niya. Ito yung pagkabuhay na muli at pagwalhati sa atin balang araw. So ito naman yung Ordo Salutis ni Paul sa aklat ng Roman. Anong masasabi po natin dito? Well, of course, the teaching of John and the teaching of Paul is not a contradictory, no? Actually, complementary siya. Dahil yung pagkahirang, yung pagkatawag, yung pagwalhati, yung pananampalataya, yung pagiging matuwid, pagbabanal sa atin, lahat yan makikita natin kay Pablo at kay Apostol 1, no? Na itinuturo niya.
So mga minamahal, yan lamang po ang hamon ko sa inyo. Naway makapagdulot po ito ng tinatawag nating maayos na kaisipan sa atin kung ano yung mga bagay na iginawa sa atin. No? Dapat ma-appreciate natin ang bagay nito sa ating buhay. Dahil mantakin mo, hindi ka pa pinanganganak. No? Baka hindi pa nga ipinanganganak ang lahi mo eh. Before the foundation of the world, nasa puso't isipan ka na ng Diyos. Hinirang ka sa kaligtasan hanggang sa tinawag ka. Well, may nakausap nga akong isang kapatid sa pananampalataya, kinukwento niya, no, nagturo siya actually ng ganitong katuruan sa kanyang mga kapatid sa pisikal. At yung ibang kapatid niya sa pisikal, talagang nakakilala na rin sa Hesus Kristo bilang tagapagligtas. Kaya lang hindi pa nagsisink in yung doctrine ng election sa kanila. Until one day, that the Lord by His grace opened this wonderful doctrine sa puso't isipan nila. And then na-realize itong isa, sabi niya, alam mo, almost 4 times akong muntik mamatay nung kabataan. Andiyan yung hinabol ako ng saksak, andiyan yung muntik akong malunod. Hindi nangyari lahat ng bagay na yun until such time na ako iniligtas ng Panginoon. At kayo na-realize ko kung paano ako pinreserve ng Diyos, no? Hanggang sa dumating yung panahon na talagang tunay ko siyang makilala at magkaroon ako ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Okay? At least makikita mo, no, na-appreciate niya in his life, in past things that happened to his life, kung paano katakot-takot na pinagdaanan na talagang nabingit yung kanyang kamatayan, pero hindi nangyari yun na namatay siya eh. Kundi dumating pa rin doon sa punto ng kanyang buhay, isang araw nakapakinig siya ng Ebanghelyo ni Kristo at nanalig kay Hesus Kristo bilang tagapagligtas. Wow! What a sovereign, powerful God who holds our life. No? Kaya ako minsan pag nakakakita ako ng isang tao na na-appreciate ko eh. May isang taong nakita ako sa Santa Mesa dati na na-appreciate ko. Pag tinitignan ko yung buhay, talagang larawan ka ng grace of God. Dito si Jeff lagi kong nababanggit dati sa kanya, alam mo Jeff, larawan ka ng grace of God eh. Yung bago kita nakilala at saka yung ginawa sa iyo, ganun din. Yung isang lalaki doon sa Santa Mesa noon, kapag nakikita ko siya, hanggang ngayon, nakikita ko pa naman, he's a family man, he's in the States right now, and talagang sabi ko, larawan to ng grace of God kung paano nakita ko yung naging takbo ng buhay noon eh. Nung dumating sa Santa Mesa hanggang sa talagang kung paano ang Diyos kumilos. Okay? It is a great preservation. No? It is a great workings of God. Para sa ganun, ma-appreciate natin na walang anumang naging dahilan sa atin. No? Kaya tayo niligtas ng Diyos. All of what happened to our life is because of the working of the sovereign God. Powerful God. Actually, pag iniisip-isip ko, talagang tumataba yung puso ko, no? Kung yung ginawa niyang pagligtas sa akin at ngayon nakapagpapatuloy ako sa kanya. At kahit anong dumating katakot-takot na problema, naalala ko si yung nanay nito ni Joshua, si Emily. Dahil nakasama ko yung True Thick and Thin, no? Simula ron sa unang church ko sa San Juan hanggang dito sa Marikina Valley, nakita niya yung mga pinagdaanan ko naging problema eh. Sabi niya, talagang, Doy, bakit nangyayari yung mga ganito sa history ng buhay natin? Ganun talaga eh, no? May ups and down, may trials, and yet, in spite of that, makikita mo, nakapagpapatuloy pa rin. Okay? Nakakalakad pa rin sa pananampalataya. At makikita mo, hindi dahil sa iyon, dahil hawa ka ng Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. I hope somehow this lesson would encourage our hearts, no, to appreciate more of God in our life. Yung ginawa niya sa buhay natin. Manalangin tayo. Salamat, Panginoong Diyos, sa pribileyo na ipinagkaloob mo sa akin upang maipahayag ko sa kanila kung papaano mula sa pusali ng kasalanan, hinugot mo kami at dinala mo kami, tinayo mo kami sa iyong biyaya. Lord, ngayon naiisip namin, napakaganda ng plano mo sa amin. Sapagkat bago pa lang lalangin ng sanlibutan ito, kami ay nasa iyong isip at puso. Kami iyong iniligtas. At marami pang bagay ang hindi namin nare-realize sapagkat narito pa kami sa lupa,
And we are excited, O Lord, na balang araw, sa culmination ng iyong plano at layunin sa mundong ito at sa Kristiyano, we will be amazed, O God, as we wonder in heaven the glory of our Lord Jesus Christ na siya nagligtas sa amin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa mga kapatid din narito. Salamat sa pagmamahal ng mga kapatid sa Diyos. At ang dalangin ko, Panginoon, patatagin mo sila sa kanilang pananampalataya. At ang dalangin ko, O Diyos, ang bawat isa sa kanila, may maganda kang plano, gamitin mo sila at magpagamit sila sa iyo. Lahat pong ito idalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, Brother Jeff, can you pray for our offering? Brad. Okay. Ngayon pong hapon, tumayo na po tayong lahat. At huwag mo na kayong umuwi, meron tayong puto dyan. Actually, kaninang umaga, nagpahugas si Sister Jean at saka si Brother Rafi. Pareho palang birthday nila. No? Nagpadala ng pansit rito at saka puto. So, that's a blessing na ngayong hapon, pagsasalu-saluhan pa natin. No? So, Brother Josh Amboy, can you pray for our closing this afternoon?